Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East na pinapaulanan na ng missiles ng Iran ang US bases sa different countries in Middle East. Okay. Sabi ni Attorney Guanzon, ang Pilipinas ba may air defense system din o napunta sa AX, Tupad, Akap at Patubig ni Speaker? Okay. So, isinare niya yung kaganapan sa Middle East. Pinaulanan ng missiles ng Iran ang largest US base sa Middle East, yung sa Qatar. So ito, naghahanda na rin yung ibang countries. Ito yung post, nagsara na rin ng kanilang airspace ang United Arab Emirates matapos ang missile struck ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa Qatar. Sa Bahrain naman, Sa Bahrain naman, pinatunog na ang mga sirena at aktibo na rin ang kanilang air defense system. Kaya mamaya pag-usapan natin ang air defense system ng Pilipinas. Pinayuhan din ang mga residente na magpunta sa ligtas na lugar. Meron bang air defense system ang Pilipinas? Si Attorney Rowena Guanzon na rin nagsabi sa comment section na meron daw. Sinerge niya sa Google siguro, nakalagay dito, does the Philippines have an air defense system? Sagot, yes. Overview lang ito Yes. The Philippines has a ground-based air defense system including the Spider or Surface-to-Air Python and Derby Mobile Air Defense System. This system is operated by the Philippine Air Force 960th Air and Missile Defense Group and is designed to protect vital assets and infrastructure. The Philippines is also in the process of acquiring the Akash Air Defense System. So, tinignan ko ang website, nag-research ako dito sa 960th Air Defense Air and Missile Defense System. Nako, nakalagay lang doon, may unit nga, may mga tao, kailang ang ginagawa, mga personnel lang na puros day-to-day, flag racing, yung sports activities. Nako, yung mga capabilities, meron ba tayong kakayahan na salubungin yung mga missiles galing sa China ba wala akong nakita. So, yun po, it's just a unit. Kaya lang yung kahandaan natin, I'm not sure kung kaya ba, tatagal ba ito ng isang araw ba sa pagdepensa sa ating kalangitan o sa ating space pag paulanan tayo ng missiles. Kasi nga, ang daming US bases sa Pilipinas. Eric G. Cat, sabi, sana si Speaker na lang sasalo sa mga missiles. Zep Adrian, Speaker tagasalo ng missiles, hindi tatama kaya salamat kay Speaker. Busy sa impeachment and maniobra sa election. Meron akong nabasang comment kanina na meron daw. Napunduhan na daw. Ito, Janet Yans. Ito ang mas matinding air defense natin Pag kayong tatawa. Napunduhan na po nila ma'am ang mga manananggal, kapre, aswang, at iba pang mga immortal. Kung sakali umatake ang missiles, may sasalo sa impapawid. Palakasan na lang ng guardian angel attorney. So, yun po ang
kalagayan natin. Meron din akong nabasa na post ni Attorney Angeles, ano? Punta natin. Ganon din ang tanong niya. Anong gagawin pag pinaulanan tayo ng missiles? Okay. The US attacks Iran, Iran attacks Qatar. Ito ang post ni Attorney Trexie Angeles. Because the largest US base in the Middle East is there, Kuwait, Bahrain, and Iraq are bracing up because there are US bases there as well. I'm sure those countries have not much to worry about. Okay lang sa mga countries na ito. Bakit? May air defense system sila eh. They are the world's richest nations. Surely they have all the air defense systems that money can buy protecting their citizens. But what does this mean for us? Considering what the US is doing with China from within our land. And more importantly, what air defense systems does our country have to protect our people? So yun, mayroong unit, may mga sundalo, kailang kulang sa training, kulang sa kagamitan. Dasal na lang ang meron tayo. I hope Bongbong Marcos has better plans than Kamut Ulo and anong gagawin natin? Yaks, sabi niya. Comment. Ido Sagin. That's the difference between a great lawyer president and a ngagba president. How to react in situations like this. During the 2016 debate campaign, Digong asked this question to Senator Poe and she didn't give him the right response. Shirley Sapiandante. I am an OFW here in Qatar. Wala pong nadamay na residential at wala ding casualties sa atake na sa US base. So far, stable pa naman po ang situation dito. Okay, kasi nakahanda maraming layer of air defense system ang Qatar. So lahat na pinaulan ng missiles successfully intercepted lahat. Walang bumagsak, walang nadamay na civilian. Kumusta tayo? Kung tayo ang paulanan, we have 9 US EDCA bases. Paulanan tayo. Anong mangyari? Dasal. Yun lang ang magagawa natin. Sasabihin, anong gagawin natin? Yun ang linya ng leader natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ano ni silang natagaan og sin? Og busy kayo sila kay dagan man pud sila nga natagaan og ero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag niining hinabang nga sin. Hinautid ta sir nga magkauban ta kanon na hinautid ta sir nga ta sangkaw kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghan pa ang matabangan nga nanginahanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan-kol? Imong Edad? edad? 50 akong edad karon. 50 city na ka. Oo, 50 na ko. Pila ka buok imong anak kol? Siyam. Siya mang imong anak. Oo. So pila karon ang imong gabuhion kol? 5 kay nakapamilya naman ang uban. So, ang akong gabuhion karon 3 apil ang akong mga apo. Oo. So karon kol nga magbalay ka. So kuan na gyud makatop na gyud ka. Salamat kay sir kay dili na gid ni Sir Ulanan kay naanay sin nga imong gihatag sa amo
Mm. Hinaot ta sir nga kaloy antang tanan. So salamat. Kasad ka magpaingon sir, kanunay magawan ang Ginoo sa imuha. Salamat kayo, Kol. Salamat kayo po.